Ito baka makalimutan nyo Ayan o. Yan o. Makalimutan yan. Sino yan? General Torre. Ayan. Napakita ko lang baka makalimutan nyo yung mukha. 4-star general yan. Ayan Kaya ko pinapakita. Alam nyo kung bakit. Ano ito na-extend yata yung kanyang bakasyon. Di ba dapat September 29 tapos na yung kanyang 1 month? Ay hindi pala Hanggang sa katapusan pala nitong October yung kanyang bakasyon as PNP. Di ba? Pero siya po ay 4-star general pa rin at aktibo pa rin pulis. Pero hindi lang yun ang ating pag-usapan na na-extend yung kanyang bakasyon. Wala pa rin kasing malinaw kung ano talagang posisyon na ibibigay sa kanya. Pero sayang, ito yung pulis na kailangan natin, matapang, matalino, may prinsipyo. Kahit sino, hinuhuli. Kapag merong court order, warrant of arrest, katulad ng ginawa niyang paghuli kay Kibuloy, na tumagal ng 3 linggo yata doon sa Davao na napaka-controversial. At saka yung pagkakahuli kay Digong Duterte na naging controversial din at pinag-usapan sa buong mundo. Siya yun Yan ang kailangan natin pulis. Ewan ko lang kung pagka lumabas yung mga warrant of arrest galing sa Sandigang Bayan sa mga corrupt government official at pribadong sektor, at saka yung panibagong warrant of arrest na galing naman sa International Criminal Court, kung sino magpapatupad nito, meron pa kayang katulad ni General Torre? Pero alam mo, sa tingin ko dapat ilagay kay Torre na posisyon, NBI. Kasi ngayon lumalabas naman pala na hindi lang pala ang number 1 qualification sa pagiging direktor ng NBI ay abogado. Kahit pala hindi abogado, pwede kang maging direktor ng NBI. Lalo na kung may background ka sa investigation, ay pulis yan So alam na alam yung dating direktor ng CIDG, dating PNP chief, ay qualified na qualified pala. Hindi pala dapat ay abogado lang. So malay nyo, nag-resign ng matagal, wala pang kapalit si General Santiago, Director Santiago ng NBI. Ito si Torre, kung ito po ay halimbawa ay hindi mabigyan ng anumang posisyon sa gobyerno, pero kung ibibigay sa kanya NBI Director, mauobliga siyang magretiro, early retirement sa PNP, at yung kanyang 4-star general, malilipat ngayon kay General Natates. Kasi ang ating kasalukuyang PNP chief, hindi mapromote. Lieutenant General pa lang. 3-star general. Kasi po, ang 4-star general sa PNP, isa lang. Yung PNP Director General. Yun lang po ang allowed kumamit ng 4-star general, tinatawag. Ay nakitore yun, kasi hindi po siya nag-retiro. So kung halimbawa siya ay mag-file ng early retirement, automatic pupunta kay General Nartates, yung isang star, magiging full-time general na siya. At pwede na siyang i-appoint sa mga civilian office. Katulad ng NBI, civilian yan National Bureau of Investigation. So ayaw ko nung pangunahan kung sino man. Ako, although may mga balitang baka nga daw ilagay doon, hanggat wala akong nakikitang formal announcement, black and white na order coming from the President, kasi ang Presidente lang po ang nag-a-appoint sa mga sensitibong posisyon katulad ng Director ng NBI. Si Santiago, kaya nandyan pa rin dahil sabi niya, mula nung siya mag-resign 2 months ago, nag-file na resignation, sabi niya, hanggat walang papalit, hanggat walang kapalit, mananatili siya dyan. So, kaya unfinished business po yung kanyang resignation. At kung sino man ilalagay dyan, saka lang siya aalis. Ayun. Pero maliban po dyan, nabalitaan ba nyo? Si General Torre ay sumama pala doon sa meeting ng Liberal Party, yung political party ng Piklawan-Dilawan. Ang ganda kasi nung slogan ng grupong yan, si dating Pangulong Aquino ang nag-umpisa dyan Kung walang kurap, walang mahirap. Tama naman yun. Kung walang kurap, kung walang magnanakaw, walang maghihirap. So kung walang kurap, walang mahirap. Ang ganda, di ba? Ako, pwede ba akong volunteer? Ako, nag-volunteer ako sumama dyan. Sige nga, mga taga-Liberal Party. Kung pwede ba akong sumali sa inyo, kasi gusto ko rin yan. At ako'y naniniwala dyan. Kung walang kurap, walang nang-aabuso, wala talagang mahirap. Ay maraming mahirap sa Pilipinas Diba? Pati nga ayuda, pinagkakakitaan ng iba. Diba? Ang dami ng controversial sa ayu-ayudang yan. Ang mukhang nagagamit ng pampolitika ng mga congressman at kung sino-sino mga local executive. Yan po isa pang issue dyan Hindi lang flood control ang anomalya ng Pilipinas. Pati ayuda, kinukurap nila.
pinupolitika. Pinupolitika dahil ginagamit pang politika. Mamimigay ng maraming ayuda pag malapit ng eleksyon. O edi, hindi sila makakalimutan ng botante. Pero hindi yan pera nila. Pera ng bayan. At dito ho sa budget for 2026, banggit ko na rin, ay inalis na ho yung maraming ayudang yan. At kung meron man, hindi na ho dadaan sa congressman. Hindi na rin dadaan sa mayor. Direkta sa DSWD. Ang DSWD ang magbibigay ng ayuda doon sa mayroong sapat na qualification. Hindi na ho sa dadaan sa maraming kamay. Kasi ang pera pag dumaan sa maraming kamay, dami na komisyon. Daming kumikitback. Daming nagsasamantala. Yun ho ang totoo. So, maganda ito ha. Kung walang korap, walang mahirap, sumama po si General Torre. Ay alam niyo si Laila de Lima, congresswoman ng mamamayan liberal. Isa ho yan sa mga sumaludo at naniwala kay Torre sa tapang, galing at panindigan. Tapos kasama sa Liberal Party, so hindi masama. Kahit naman sino pwede sumama ho sa ganyang organization. Okay? Lalo na kung katulad ni General Torre na ang kanya naman personal na pagsama dyan at paniniwala ay sarili niya yan. Wala namang kinalaman ng gobyerno. Una-una, floating nga siya. Tinanggal siya as PNP chief. So, although police pa rin siya. Pero kahit naman police, kahit military, kahit sino, pwede sumama dyan sa kampanyang ito. Ang ganda niyan eh. Kung walang mahirap, kung walang kurap, walang mahirap. Abay lahat tayo. Dapat ganun ang paniniwala. Politiko ko man o hindi, nasa gobyerno ka hindi, dapat ganun. Ibig sabihin, labanan ng korupsyon para walang maghirap na Pilipino. Ang gandang slogan. Yun yung panahon ni Aquino noon eh. Pero binanatan si Aquino at hindi less na portahan eh. Pero yung palang totoo ngayon. Speaking of Aquino, si Aquino lang ang nagpapakulong ng mga politiko ng panahon yun. Wala na nagawa. Ang naipakulong noon, basta naipakulong. Si Bong Revilla, Jingo Estrada, si Juan Ponce Enrile, si Gloria Macapagal-Arroyo. Yan po yung mga naipakulong ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Pagpasok ni Duterte, wala naman naipakulong na kandidato o politiko. Isa lang naipakulong ni personal pa, Laila de Lima, dismissal pa. Pero walang naipakulong tungkol sa grabing korupsyon. May naipakulong bang congressman, senador, mayor, governor si Duterte? Wala akong natatandaan. O baka nakalimutan ko lang kayo, may alam ba kayo? Sinong malaking personalidad, maliban kay de Lima, ang naipakulong ni Duterte? E kung tutuusin si Duterte, grabe ang tapang, grabe kung magmura, grabe kung magalit. Pero wala naman naipakulong ng malaking tao. Si de Lima, nag-iisa na nga, sumublay pa. Kasi na-dismiss, sabi ng korte, without walang sapat na basihan. Dismissal ang desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court. Naalaala lang natin yan. Talaga lang. Kaya dapat yung transparency, responsibility, and accountability maramdaman natin sa kanila kahit sino. General Torre, kamusta na po kayo? Ingat po, mabuhay po kayo.